dumadami at lumalakas ang pamilya ng ugnayan sa Himpapawid. Kasi dati-rati kung tatatlo, aapat lang, ngayon ay ano na tayo, isang batalyon na tayong ika nga nagte-telecaster dito. Kaya yan ang isang magandang balita. Abangan nyo ba mga kaimpapawid kasi sa mga darating na araw o mga darating na linggo at buwan, may mga pagbabago magaganap. Kasama Ted. Okay, magandang gabi po muli. At napakainit na mga balita ngayong araw na ito. Ngayong mga nagdaang linggong ito talagang kung sabay lasak na lasak yung mga balitang kusang binangga, hindi nabangga tulad ng sinasabi ng China. Kusang binangga yung ating mga Philippine Coast Guard. Ano na kaya ang gagawin ng ating gobyerno kung talagang ganyan yung mga nangyayari sa ating bansa? Yun na nga ang medyo nakakabahala, di ba? Kasi yan, mainit na issue at sing-init na, mas mainit pa sa ating ika nga summer na ika nga kinakaharap natin dito sa bansang Italia, no? At bukod doon, ibang mga mainit na balita, siyempre, yung ongoing na Senate hearing dito sa Peking Filipinong Mayor Alice Guo, no? Talagang alam ko sinubaybayan din yan ng ating mga kapatid, no? Ang mga kaimpapawid. Bukod dyan, siyempre, balikan din natin. Magkakaroon din tayo ng isang episode na mapag-usapan talaga natin itong issue ng West Philippine Sea kasi napakainit na issue to. Kasi hindi lang to simpleng ika nga binabangga ng China at alam naman natin na masalimot ang gera, ang pangyayaring ito at makikita natin ang papel ng siyempre ng US at ng iba pa. Kaya siguro sisimula natin yan dito sa ating talakayan sa gabing ito, kasamang Teddy. Oo, katulad nga niya kay Alice Go, Peking Pilipino, naging mayor dahil sa yung ating mga nabasa sa mga chat group, ito ay dumating noong 2013 Mhm. na pangalan ay Chinese talaga. Pero bakit biglang naging Filipino citizen at na-elect pa bilang punong bayan? At Siguro ang isa parang pang mas ang masasabi ko dyan nakikita natin kung ano kabulok yung sistema ng ating bansa kasi sa mga ganyang bagay nalulusutan pa rin maski papaano. Oo, talagang pabaya sa mga taong may pera, pero doon sa mga taong katulad natin ay masyado tayong sinasala. At ang isa pa diyan, may kaugnayan siguro yan doon sa pugo. Dahil kung ating ikakawin yan, yung kay Mayor Go na yan, ay yung pugo ay illegal yan sa China. Bakit Mhm. yan ay pinayagan sa Pilipinas? At bukod pa dyan, may nabalitaan tayong parang sindikato yan. At nandyan na rin nga yung mga pamula noong January hanggang ngayong June ay maraming kabataan ang nawawala at hindi pa nakikita hanggang sa ngayon. Mga edad 10 hanggang 16 Ako, na ang grabe. balita natin ay dahil sa mga organ ay kaya nagkakaroon ng pagdukot sa ating mga kabataan. Ito ay pinagbibili sa mga Chinese. Ito ang gusto nating makonfirma. Ang sabi ng ating source ay konfirmado daw na ganun talaga. Yan ang ating matutunghayan sa mga darating na sa pag-uusad nitong investigasyon. No? Pero siyempre, ang isa Uh, din natin nagkapagtataka, kailan ba dumami yung mga pogo na yan? Kailan ba yung mga Chinese na dumami ng gusto? Di ba nung nagdaang rehimen yan, panahon ni Duterte, no? So marami tayong ika nga, tapos ngayon ito naman sila, yung magkakapatid at mag-ama, gustong tatakbo. Ang layo pa na, well, midterm election, next year na yan. Pero yung pagtakbo sa halalan bilang presidente ay 2028 pa yan. Pero pinag-uusapan na nila. So medyo dito ako lang nabahala kasi makikita mo dito kung anong kanilang intensyon. Hindi para sa kapakanan ng mamayan, kundi para sa kanilang sariling kapakanan. So namumulitika na agad na kung saan naharap tayo sa napakaraming mga masalimuot na problema. At isa na nga nito, itong pag-uusapan natin kasamang TED sa gabing ito. Okay? So, pwede na tayo sigurong pumasok sa ating pag-uusapan. opo. Okay, so, ang gaya ng nabanggit, no, ang tema natin, ang tao, ang bayan, karapatan dapat igalang.
at ipaglaban, palakasin ang ating pagkakaisa at makibaka. Kamakailan lamang no na naganap yung International People's Tribunal, no. So Ted, may kopya ka ba nung ano? Maaari mong basahin para medyo mabigyan natin ng background ng ating mga kahimpapawid. Okay po. Noong Mayo 17 to 18, 2024 ay ginanap ang International People's Tribunal o IPT sa Brussels, Belgium. Ang IPT ay isang quasi-judicial forum na binubuo ng mga tanyag na abogado at hurado na nagsasagawa ng pagdinig, nag-iimbestiga at tumugon sa mga di umanong war crimes at mga paglabag sa international humanitarian law ng gobyernong Pilipinas sa patnubay ng gobyernong US. Ang IPT ay pinatawag ng International Association of Democratic Lawyers o IADL at ng Friends of the Filipino Peoples in Struggle, FFPS. Pagkatapos ng 2 araw na pagdinig sa mga testimonya mula sa mga saksi, biktima at resource person sa iba't ibang paglabag sa international humanitarian law, ang mga hurado ng IPT ay nagkaroon ng nagkakaisang desisyon na ang bigat ng pinagsama-samang ebidensya ay nagkaroon ng isang matibay na dahilan na maglabas ng hatol na nagkasala ang mga nasakdal. Napag-alaman ng tribunal na si Pangulong Marcos Jr., dating Pangulong Duterte, ang gobyerno ng Republika ng Pilipinas, si Pangulong Biden at ang pamahalaang US ay guilty sa mga war crimes at mga paglabag sa international humanitarian law. Ang hatol ay maituturing na tagumpay para sa mga biktima ng paglabag sa IHL sa Pilipinas dahil ito ay nagtatakda ng mga yugto para sa mga potensyal na paraan para sa karagdagang hustisya sa kani-kanilang mga kaso at inilalantad ang tunay na kalagayan at karahasan ng napakaraming nagdusa sa ilalim ng kasalukuyang Pangulong Marcos Jr. at gobyerno ng dating Pangulong Duterte. Ipalaganap natin ang hatol ng International People's Tribunal o IPT sa mga komunidad at ipapaliwanag sa ating mga kababayan na kailangan ng tuloy-tuloy na edukasyon at pagkilos para sa proteksyon at pagsulong ng ating mga karapatan at nararapat na laging ipaglaban na sa atin ang tunay na makabayang Pilipino ang pagpapatuloy sa ating laban para sa ating bayan. At para naman na mas lalo pa nating mapalalim, no, kasi kung for the record, 'di ba, medyo ito'y pang-5 IPT na yata nagaganap, no, para sa ating bansang Pilipinas, no. So dahil hindi pa naman nasawata talaga itong mga paglabag, no, sa mga karapatang pantao, lalo-lalo na sa hanay ng mga sibilyan. So para mas lalong mapalalim natin, nagkaroon tayo ng pagkakataon na ating makapanayan, ma-interview mismo ang isa sa mga resource person ng International People's Tribunal nung naganap nung Mayo. At siya din ay ang kasalukuyang representative sa Hanay ng Bayan muna, ang Makabayan Black. At siyempre, I think si Teddy ay isang chairperson din ng bayan. Kaya muli, ating pakinggan yung, kasi kasama Ted kanina, nagkaroon kami ng mga 3 hours ago, no? Nagkaroon kami ng interview, spot interview kay kasamang Teddy. At napakaganda yung kanyang mga paliwanag tungkol dito sa IPT. Kasi I'm sure na hindi tayo masyadong, hindi natin masyadong alam kung ano nga ba talaga itong IPT. No? Bagamat narinig, nakita at nabasa natin na nagkaroon ng IPT, pero ano nga ba talaga ang saysay ng IPT? Okay, so pwede na tayong studio, pwede nang i-roll natin yung ating interview, yung interview ko kanina kay, so ang ating panauhin sa gabing ito ay walang iba kundi si Representative Teodoro Teddy Acevedo Casino ng Bayan Muna. Nandito tayo ngayon sa ating episode sa Ugnayan sa Himpapawid, Radio Roma mula pa noong 1999. At ating tema sa ating broadcast sa gabing ito, ang tao, ang bayan, karapatan dapat igalang,
at ipaglaban, palakasin ang ating pagkakaisa at makibaka. So mapalad po tayo ngayon kasi kasama po natin ang dito sa usaping ito, isa sa mga mahalagang resource person, lalo na sa usapin ng pakipaglaban sa karapatang pantao. Walang iba makakapiling po natin ngayon sa programang ito, si Teddy Casino ng Bayan Muna. So, bumati muna kayo, Ka-Teddy, sa ating mga listeners. Salamat, Father Aris. Magandang gabi po. O kung anumang oras dyan sa inyo ngayon. Ah, Sana po maayos ang inyong lagay at maganda ang ating pangangatawan. Maraming salamat din at welcome. I think the-guest ka rin na namin dito noon pa ng mga nagdaang taon. Kaya kami nagagalak na muli namin kayo nakapanayam sa programang ito. So, diretso na tayo dito sa ating mga tanong. No? So, noong Mayo 17 and 18, no, naganap ang paglilitis sa mga di umanong war crimes na ginawa ng rehimeng Duterte, yung nagdaang rehimen, at ang Marcos Jr. sa kasalukuyan sa pakipagsabwatan ng imperialistang gobyernong US o Estados Unidos sa korte ng International People's Tribunal. So, maaari mo bang may paliwanag kung paano ba ito naganap at sino-sino mga nasa likod ang nagpatawag, mga abogado o hurado at iba pang mga resource person ng paglilitis na ito? Ano ba ang kredibilidad ng IPT o International People's Tribunal na mag-iimbestiga sa mga ganitong kaso ng mga paglabag sa karapatang pantao? Marahil hindi kasi nung alam ng ating mga tagapakinig ang tungkol sa International People's Tribunal. So, kasamang Teddy. Salamat po. Well, ang International People's Tribunal ay inisyatiba ito ng mga non-government organizations. In this case, yung International Association of Democratic Lawyers at saka Friends of the Filipino in Struggle in cooperation sa iba't iba pang mga international organizations, hindi lang ng mga Pilipino, kundi iba't ibang bansa, na malaki ang kanilang concern kaugnay ng human rights situation sa ating bansa. At itong IPT ay itinatatag from time to time, hindi lang sa Pilipinas, may iba pang mga tribunals din na tinatayo sa iba kaugnay ng mga kaso sa iba pang bansa. But this time, last May, nag-focus ang People's Tribunal sa Pilipinas para nga dinggin ang mga kaso ng war crimes o yung paglabag sa tinatawag nating international humanitarian law sa Pilipinas kaugnay ng nagaganap na gera sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng mga revolutionary groups sa pangunguna ng Communist Party of the Philippines, ng New People's Army, ng National Democratic Front of the Philippines. At nag-decide mag-investigate ang IPT dahil nga sa napakarami ng mga balita na mukhang sa Pilipinas nilalabag ng husto itong international humanitarian law, particular ng gobyerno sa kanyang counterinsurgency operations laban sa CPP, NPA, NDF. Ngayon, isang international concern yan dahil yung international humanitarian law kasi ito yung rules na gumagabay sa mga grupong nagdidigmaan. No? Kaya rules of war ang tawag dyan. At yung nasa sentro ng prinsipyo ng international humanitarian law na yan o yung tinatawag na rules of war, yung pagprotekta unang-una na dun sa mga civilians, no, sa mga civilian communities at saka sa mga civilian uh, sa mga buildings and facilities na para sa mga civilian. At hindi lang sa mga civilian, pati yung mga engaged sa labanan, yung mga combatants, in this case, ang mga sundalo ng gobyerno at ang mga sundalo ng New People's Army, dapat sila ay protektado rin, lalo na sa kalagayan na hindi na nila kayang lumaban. Halimbawa, yung nasugatan, yung may sakit, o yung nag-surrender na,
So they become, ang tawag dyan, protected persons. At tinitiyak ng international humanitarian law na ang mga civilians and these protected persons ay may karapatan at pinoprotektahan yung kanilang karapatan, no? Yung right against torture, for example, right against inhumane and degrading treatment, yung rights ng civilians na hindi sila basta-basta papatayin o bobombahin. No, protektado yung mga rights na yan. Um, Ah, Kaya mahalaga yan sa mga human rights advocates sa buong daigdig. No? At this time nga, at ang tiningnan nila ang Pilipinas. No? At ang akusado dito, of course, ay ang gobyerno ng Pilipinas, particularly yung previous administration ni Rodrigo Duterte at yung current administration ni Ferdinand Marcos Jr. Kasabwat ang Estados Unidos ng Amerika na siya namang nagti-finance, nagte-training, nagbibigay ng suporta sa Armed Forces of the Philippines sa ganitong klaseng gera sa ating mamamayan. No? So yun ang naging paksa ng International People's Tribunal. At ang para itong korte, no, tribunal ito, para itong korte, bagamat hindi siya katulad ng regular courts na may uh, legally binding sa mga parties, pero yung proseso na pinagdadaanan, yung paano tinitingnan yung ebidensya, paano sinusukat, ay parang korte. No? Ang wala lang sa IPT ay yung kapangyarihan na magbaba ng desisyon sa mga parties involved, particularly yung gobyerno ng Pilipinas. Pero sa usapin ng evidences, sa usapin ng due process, sa usapin ng may abogado, yung bawat panig at bawat panig ay pwede magpresenta ng kanilang evidence and counter evidence. May ganong strict processes na inobserve ang IPT. Mhm. So, nabanggit mo kanina, giyera, digmaan ng panig ng gobyerno at ng New People's Army Communist Party of the Philippines. So, ibig sabihin ba na dito sa IPT, kinikilala rin yung giyerang inilunsad o digmang inilunsad ng sabi nating mga makakaliwang puwersa? Kasi kung tinanggap nila sa IPT itong ganitong paglilitis, may pagkilala. Ganun po ba ang ibig Oo. sabihin? As far as ang IPT is concerned, at marami pang grupo sa buong daigdig, ang tingin nila sa gera na gaganap sa Pilipinas, this is a civil war. No? Ito ay gera sa pagitan ng dalawang gobyerno, isang official government, of course, at isang belligerent force o belligerent entity, which is the revolutionary movement. Ang tawag nila dyan ay National Liberation Movement. No? At batay mismo sa mga pamantayan ng United Nations at ng international humanitarian law, ang isang National Liberation Movement ay applicable ang Rules of War o IHL, International Humanitarian Law, sa ganyang klaseng digmaan. No? Kaya nga yun ang mga standards na ginamit. Pagkilala ito na sa Pilipinas, talagang may dalawang puwersang naglalabanan. No? At hindi simpleng criminal elements lang ang CPP, NPA, NDF, hindi simpleng insurgents lamang, kundi sila ay isang movement, no? A revolutionary national liberation movement. At sa totoo lang, hindi naman tatagal ng mahigit 50 taon ang movement na yan kung walang matibay na pinagbabatayan ng kanilang paglaban. No? Ito yung tinatawag nating roots of the armed conflict. At yun nga, ibig sabihin, meron talaga silang political na ipinaglalaban, kaya nagre-resulta sa digmaan. Ayun. So, well, alam din naman natin, di ba, na nagkaroon na rin ng mga series of peace talk. So, ito isang tanda rin ng pagkilala na mayroon talagang isinusulong at mayroong problemang masabi nating ugat sa mga samut-saring nagaganap sa ating bayan. No? So, yun yung isang... At saka ang maganda pa dyan, both parties to the conflict
yung gobyerno ng Pilipinas at yung National Democratic Front of the Philippines, lahat sila ay kinikilala ang international humanitarian law, no? Mhm. At itinataguyod ito. In fact, they have an agreement, yung Comprehensive Agreement for the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law. Karil, no? So mismong ang NDFP at ang gobyerno ay tumataguyod, no, at nag-a-adhere dito sa international humanitarian law. So accountable sila pareho. Yan ang magandang impormasyon kasi I think hindi rin natin masyadong matitiyak na alam lahat ng ating mga kababayan na itong civil war na nagaganap sa ating mayroong naganap na civil war sa ating bayan at mayroong malalim na ugat at dahilan kaya nga siya ay tumagal ng higit sa 50 taon at hindi ako nagkakamali, isa ito sa mga revolutionary war na inilunsad na pinakamatagal, pinakamahaba na sa ibang bansa ay nawala na. Madako lang ako doon, balik tayo doon sa IPT, Teddy, no? So, ang naging hatol ay nabasa natin na guilty ang verdict, no? Ng US government, Marcos Jr. Duterte regime, no? Ay guilty sa crime against humanity at violations doon sa international humanitarian law. Pero ano ang nagiging batayan ng guilty verdict na ito? Well, batay dun sa charge sheet, kung tawagin na natin, no? Ang akusasyon sa Philippine government at with the backing of the United States government ay sa kanilang paglulunsad ng kanilang counterinsurgency program. Nagresulta ito sa mga pagpatay, pagmasaker ng mga civilians, yung pagdukot, pagtorture, at iba pang forms ng cruel, inhuman, and degrading treatment sa mga civilians at mga protected persons ah, sa iba't ibang lugar sa ating bansa, no? At merong mga particular cases na pinresenta yung mga witnesses doon sa IPT in the form of personal testimonies at saka mga video depositions. Pangalawa, yung mga pagpatay sa mga tinatawag na hors de combat o yung mga combatants na hindi na kayang lumaban. Kasama dyan yung mga, of course, yung mga kasapi ng NPA, pero kasama din dyan yung mga members and consultants of the National Democratic Front na pinatay sila, kumbaga, ng in cold blood, walang kalaban-laban. Pangatlo, yung mga attacks, killings, abductions, at iba pang mga inhuman treatment sa mga peace advocates, no? Kasama na yung nabanggit ko, NDF consultants. Ah, so itong mga ito ay sistematikong isinagawa ng pamahalaan in the course of their war against the NDFP, no? At ang findings nga ng IPT ay totoo, yung mga akusasyon na yan. So yung attacks against the civilian population, yung killings ng mga hors de combat, ah, yung mga pagpatay sa mga individuals and persons linked to the NDFP. Syempre kasama na dyan yung red tagging, no? Kasi yung red tagging at pagsasampa ng mga gawa-gawang kasong terorismo, halimbawa, parang tinatrato na rin nila ng mga combatants, yung mga aktivista at mga ordinaryong sibilyan na hindi naman involved sa armadong labanan. Ah, so maraming incidents and actual cases na tiningnan at dinokumento ang IPT, and yung kanyang panel of jurors found na talagang nagkaroon ng paglabag sa international humanitarian law. Nag-commit ng war crimes ang gobyerno ng Pilipinas, gobyerno ng US, at sila ay may pananagutan. No? And so they were judged as guilty. Okay, yung matanong ko lang din kasi binabasa ko nga rin yung resulta at saka siyempre yung mga different testimonies na witnesses. Pero wala akong nakitang kailangan ba rin marinig ang panig ng government of the Philippines sa ganitong uring paglilitis? Oo, bahagi yan ng due process. In fact, nagpadala ang IPT ng
communication. Ah, Hindi ko alam kung subpoena yon or anong tawag doon sa eksaktong dokumento. Pero pinadala sa gobyerno ng Pilipinas yung documents relating to the charges, at iba pang mga kinakailangang dokumento para ang gobyerno ng Pilipinas ay makapag-present din ng kanilang ebidensya ah, kontra doon sa ipinresent ng mga biktima sa International People's Tribunal. Unfortunately, hindi naman sumipot ang Philippine government. Kaya kung titingnan natin doon sa mga pictures and videos ng IPT, yung kanang bahagi ng harapan, may mga upuan doon na walang nakaupo. That was naka-reserve yun para sa representatives ng government of the Philippines. Kaya lang hindi naman sila sumipot, no? At pinili nilang baliwalain ang IPT. Gayunpaman, nagtuloy-tuloy ang kaso, nagtuloy-tuloy ang proseso, ah, kahit na hindi sumipot yung kabilang panig. Nagkaroon na rin ng IPT ng mga nagdaang taon. I think hindi ako nagkakamali, ito na yung ika-4 o ika-5 IPT, no, sa Pilipinas. At sa iba't ibang mga remain, kay Gloria, kay President Rodrigo, former President Rodrigo Duterte, no. So may mga serye na at napakarami ng mga testimonyang naihayag na ipresenta at siyempre yung guilty verdict, no. Pero ang tanong ko dito anong silbi nito kung hindi nga siya legal binding, no? Anong pakinabang ng taong bayan na nagdurusa, no, sa kamay ng mga rehimeng ito, no? Paano maituturing na tagumpay natin ito, lalo na sa mga naging biktima? Nakikita natin ngayon yung pagdinig ng mga biktima doon sa Congress, di ba? Nagkakaroon ng hearing at ipinatawag mismo si Bato at saka si PRD, pero hindi naman sila dumalo. So, itong IPT na to, itong resulta na to, no, ano yung silbi nito? Tingin ko may tatlong mahalagang papel itong ginawa ng International People's Tribunal. Una, yung pagsasadokumento in a systemic and organized way ng mga incidents ng violations ng international humanitarian law. Alam niyo po, napakahirap i-document ng mga yan. Unang-una, yung mga testigo usually at yung mga biktima mismo takot. Mahirap para sa kanila na magsalaysay sila at publicly ay sabihin ang naging karanasan nila. Siyempre, takot nila baka gantihan sila ng mga bumiktima sa kanila. And then yung mga documentary records, napakahirap din ipunin yan. So yun yung isang ginawa, no, na-achieve ng IPT is systemic documentation ng tinatawag nilang emblematic cases, no, o representative cases ng mga violations ng humanitarian law. So parang 3 yata o 4 na massacre yon ang na-document nila, yung desecration ng katawan ng isang NPA fighter, si Jewelyn Kulyamat. Nandyan yung massacre din sa isang sinasabing military encounter but actually naaresto na itong mga ito at pinatay. Nandyan yung pagfa-file ng mga anti-terrorism cases against ordinary activists at tinrato sila na para silang mga kaaway at in fact pinapasuko sila bilang NPA kahit di naman sila NPA. Yung mga tangkang pagpatay, halimbawa doon sa isang aktivista sa Cordillera, isang Phil-American, na document yan, ay yung pagkawala, pagdukot kay Basu. doon kay Basu. So magandang unang-una na document yan, no? And kumbaga na record na ng maayos. Pangalawa, dahil may ganyang klaseng dokumentasyon na, pwede na itong ipamahagi doon sa ibang mga agencies or bodies na pwedeng mag-exact ng accountability sa mga gumawa ng krimen. So, alam ko, pinadala na yan sa International Criminal Court. Dito sa Pilipinas, ipapadala yan sa Commission on Human Rights, sa
House of Representatives at saka sa Senate of the Philippines. Maaari ring ipadala yan sa iba pang mga, for example, sa Integrated Bar of the Philippines at iba pang lawyers groups para pag-aralan ang posibleng pagsampa ng criminal cases dito sa Pilipinas dahil alam nyo sa Pilipinas meron tayong batas kaugnay ng international humanitarian law. So they can be liable for violating domestic law dito sa ating bansa. So yun yung pangalawa, no? Yung isasubmit ang mga findings and documents na ito sa mga official bodies na pwedeng umaksyon. And pangatlo, para sa mga biktima, ito ay vindication, no? Yung nasabi ng isang grupo ng jurors ng mga experts sa international humanitarian law na may in a fair and deliberate manner nasabi ng mga jurors na ito na nilabag ang karapatan ng mga biktima. At sinabi nila na may pananagutan ang gobyerno sa mga biktima at kanilang mga pamilya. So that vindication is a form of justice na nakuha ng mga nagreklamo sa IPT, ng mga biktima. Ito yung justice na hindi nila makuha-kuha sa mga korte sa Pilipinas, kahit sa United Nations. Ngayon, sa International Criminal Court, hindi natin alam kung gaano pa katagal ang magiging proseso niyan. So yung hustisya na napakahirap kunin sa mga official judicial bodies, at least dito sa IPT ay nakuha na ng mga biktima. And malaking bagay yon sa mga biktima para palakasin ang kanilang loob, para sabihin sa kanila na they are on the right side of justice, no? And ma-encourage pa sila na sila mismo ay humingi ng accountability doon sa mga nang biktima sa kanila. So yung maganda yung punto yung vindication na yun, no? Kasi nakamit na nga nila yung justisya at least sa masabi natin napakataas na antas, no? ng mga humawak ng International People's Tribunal. At the same time, ito ay magbibigay lakas loob din doon sa mga hindi pa nag-surface kasi alam naman natin na hindi nagpo-progress ang mga kaso dahil nga ang mga witnesses ay talagang natatakot. Bagamat alam nila at gamay na gamay nila kung ano nangyayari, pero natatakot sila mag-surface. At maring ito ay malaking paraan ito na kung saan makapagbigay sa kanila ng lakas na loob kasi mahaba pa ang ating tatakbuhin pero nagkakaroon na ng liwanag dito sa laban na to. Pero nabanggit mo kanina yung ICC, medyo excited ang lahat nito kasi, di ba, kaabang-abang itong pagsasalang, no, ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, no, sa International Criminal Court, ICC sa The Hague. No. So nabalitaan din natin na nagpatuloy ang mga investigasyon hinggil sa kasalanan niya laban sa sangkatauhan dahil sa mga extrajudicial killings. Hindi lang din ito sa war on drugs, pati na rin dito lalong-lalo na din sa hanay ng mga aktivista, no? At sa napakaraming inosenteng biktima. Dagdag pa, si BBM ay tikom pa rin ang bibig tungkol sa ICC, no? Hindi natin malaman kung anong sinabi niya noon na hindi sila sumusuporta sa ICC, pero wala namang tayo na masyadong naririnig nitong mga bandang huli, no? So magkakaroon ba ng bisa ang resulta ng IPT para sa tuloy-tuloy na paglilitis kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Well, yung sa ICC kasi meron ng ongoing investigation na ginagawa sila kaugnay ng drug war-related killings ng gobyernong Duterte. So yun, kumbaga may kaso na yun eh. May set na ng evidence yun, may set na ng witnesses. Hindi ito makaka-apekto doon sa ongoing case na yun. Pero definitely, yung information na naibigay sa ICC ay magagamit ng ICC in one way or another, either to serve as lead sa iba pang mga tinitingnan nilang ebidensya, or probably in the future, maaring mag-file din ng kaso sa ICC on different cases naman involving dito sa mga
idinulog sa IPT. Pero yung pagbibigay mismo ng impormasyon, makakatulong yan sa tingin ko sa pag-encourage sa ICC na seryosohin nila yung kaso dito sa drug war. Kasi I'm sure makikita ng ICC yung mga patterns eh. Yung parehong paraan ng pagpatslang, halimbawa yung Oplan Tokhang, ah, unang ginawa yan sa mga drug suspects. Pero later on, yung ganong pattern, no, ng pagpunta sa mga bahay, tapos papatayin sa kanilang mga komunidad na wala man lang due process, ginawa naman yan eventually sa mga aktivista at sa mga pinaghihinalaang miyembro ng revolutionary movement. So I think hindi magiging lingid sa kaalaman at importanteng makita ng ICC yung kabuuang pangyayari na yan para mas lalo silang maging porsigido sa pagpapanagot kay Pangulong Duterte. So malaki ang maitutulong nito para lalong-lalo na doon sa mga biktima ng war on drugs na talagang matutukan at masusugan ng gusto itong paglilitis, no, sa mga may sala. So medyo humaba na tayo ng gusto, Sam Teddy. Nice ko lang hingin sa iyo ang huling mensahe, no? Kasi lalo na sa amin, nandito kami sa malayong lugar, nandito kami sa Italia. At napakinggan tayo ng iba't ibang mga migrante sa iba't ibang panig ng mundo. Kasi hindi lang naman tayo within Europe ang ating abot ng ating broadcast. In fact, marami tayong mga listeners naggaling pa sa outside Europe, no? So, ano yung mensahe mo at paano naman kaming mga migrante, no, na makakatulong, no, sa laban nito para makamit natin ang tunay na kapayapaan at hustisya sa ating bayan? Alam niyo, Father, ang experience ko, marami sa mga kababayan natin sa ibayong dagat, mas aware pa sila sa mga nangyayari sa Pilipinas kasi babad sila Mass sa social media, media, social sa media. internet, o talagang kuha nila lahat ng chismis at balita dito. Pero siguro ang isang mahalaga alamin natin ano ba yung findings, no? At ano yung kasong inihapag sa IPT. Yan naman ay nasa Facebook din at nasa YouTube. Mhm. Pwede ho nating bisitahin yung site ng International People's Tribunal 2024 para malaman natin mismo ano ba yung nangyari, no? At pagpapalalim din ito ng pag-unawa natin sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa. And from there, makikita natin ano pa ang pwede nating gawin para isulong ang karapatang pantao at yung international humanitarian law. Ah, Kasi the objective of the IHL, of course, is to protect civilians and non-combatants. And secondly, para medyo ma-minimize naman yung pinsala na dulot ng gera. Kasi ang gera talagang may pinsala yan eh. Pero kahit papaano, through these rules, no, yung rules of war, hindi nami-minimize kumbaga yung violence and destruction na nangyayari tuwing may gera. And so, ang ating mga kababayan, mahalaga na manawagan tayo sa bawat panig, lalo na sa gobyerno. Kasi in this case, talagang nakita natin, gobyerno yung may systematic violations of international humanitarian law. Manawagan tayo sa ating pamahalaan na itigil na yung ganitong klaseng mga military operations, counterinsurgency operations na nagbibiktima sa mga civilians, sa mga combatants na hindi na kayang lumaban at nagba-violate sa kanilang mga rights and due processes. Tingin ko naman ang gobyerno natin ay may listening ear sa ating mga OFWs. So malaking bagay kung ating mga OFW mismo ay makakapagsabi sa ating pamahalaan na itigil na ang ganitong klaseng gera at simulan na yung usapang pangkapayapaan. No, kasi the only way para mare-resolve itong labanan na ito ay kung ang dalawang panig ay magkakasundo sa pamamagitan ng isang proseso ng negosasyon and political settlement. So, bahagi ng pagkamit ng hustisya para sa mga biktimang ito ay matiyak tayong ah, yung peaceful resolution of the armed conflict, no? And so the peace negotiations is very important. At syempre yung patuloy nating pagsuporta
sa ating mga kababayan na ipinaglalaban ang karapatan ng ating mamamayan sa kabila ng mga banta sa kanilang buhay, banta sa kanilang kabuhayan, sa kanilang komunidad. So yung ating mga farmers organizations, yung mga workers unions natin, yung mga samahan ng mga kabataan, kababaihan, ng mga katutubo, tulungan natin sila na patuloy na ipaglaban ang kanilang karapatan at ah, mapigilan nila yung ganitong grabing paglabag sa kanilang mga karapatan. Kaisa niyo po ang ugnayan si Papa Wade sa pagsulong ng para sa kalayaan ng ating bayan, para sa maitigil na ang digmaan ng magkabilang panig at yan ang malaking may ambag din ang ugnayan si Papa Wade para maipalaganap natin kung ano nga ba yung katotohanan. So sa puntong ito, ako'y nagpapasalamat ng gusto no, sa panahon at oras na binigay mo at harinawat sa susunod ay makapanayam uli namin kayo sa mga iba pang programa. Okay. So, yan po. Okay. So, yan po ang ating medyo mahabang panayam kay kasamang Teddy Casino.